Prologue. Nakatutok ang mga mata ni Clyde sa babaeng nagsasayaw sa gitna ng dance floor sa loob ng Club Deluxe. He was standing in front of the glass panel inside their private room in the club. It is overlooking the whole club, so it was very easy for him to know what is happening. Clyde, he was interrupted by that voice. Anong tinitignan mo dyan? Anito sa kanya. He just shrugged and slumped on the couch beside him. Muli ay natutok ang kanyang mga mata sa babaeng nagsasayaw pa rin sa gitna. She's gorgeous and sexy. Damn hot. Paniguradong maraming lalaki ang naghahabol dito. Oh wow, she's hot. Napalingon siya sa katabing nakikiosyoso sa kanya. Ask her out, dude. Anitong muli. Why should I? I'm just curious kung anong nangyayari sa loob ng club kaya ako nakasilip dito. Aniya sa katabing nakangisi na ngayon. Jaden Velencoso, the notorious playboy. Well, she caught your attention. And knowing you, wala yatang ibang nakakakuha ng attention mo, kundi negosyo lang. Anitong nakangisi pa rin. Pinagtaasan niya ito ng kilay bago magsalita. Business is my baby, that's why. Nasaan ba ang kapatid mo at ako ang binubulabog mo dito? He asked. Jaden before sipping his brandy. At bago pa makasagot ang katabi ay biglang bumukas ang pinto ng kwartong iyon. Iniluwa niyon ang lalaking kamukha ni Jaden. Ngunit hindi sila kambal. Magkapatid sila, pero magkamukha ang dalawang iyon. Jaden is a year older than Caden. Ngunit palagi silang napagkakamalang magkakambal dahil nga sa parehas sila ng mukha. Yo my boys! Ani Caden na itinaas pa ang hawak na bote ng beer. He just took a sip from his glass and his eyes went to the lady on the dance floor once again. Chapter 1. Ayana, kailan ka ba talaga magseseryoso sa buhay? Anong oras ka na nakauwi kagabi? Nagbar ka na naman kasama ang mga kaibigan mo? Nakakunot noo si Ayana habang nakapikit pa rin. Pilit niyang iminulat ang isang mata upang tignan kung anong oras na. It's 9 a.m. for goodness sake. Para siyang nag-headbang buong gabi dahil sa sakit ng ulo na nararamdaman niya ngayon. She went to the club last night with some of her friends. Matanda na siya para magpaalam pa sa mga magulang niya. At saka at least umuwi pa siya ng bahay. Hindi yung kung saan-saan pa siya nakakarating. Mom, it's still early. Anyang nakapikit pa rin. Anong early? Ayana Michelle, 9:00 na at tanghali na. Kung hindi ka lumabas kagabi, edi sana hindi sasakit ang ulo mo ng ganyan. Hay naku bata ka, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Anito habang pilit inaalis ang una na nakatakip sa mukha niya. Mommy, 27 years old na ako. Why won't you let me do the things I want? Wala naman ho akong ginagawang masama. I'm just enjoying my single life. Ayana, kung tumutulong ka sa kumpanya, hindi kita pipigilan kung gusto mong mag-party gabi-gabi. Your dad is not getting any younger. Dapat ay alam mo na ang pasikot-sikot sa negosyo natin, anak. Here she goes again. Araw-araw na yata nitong sinasabi na tulungan niya ang daddy niya sa opisina. Pero kapag kinakausap naman niya ang kanyang ama, ay lagi nitong sinasabi na kaya na nito at gawin lang niya ang mga gusto niyang gawin sa buhay. She's a daddy's girl, kaya naman sinunod niya ang sinabi nito. She's enjoying her life. Hindi ba at para sa kanya ang pagtatrabaho ng kanyang mga magulang? So she could do whatever she wants to do. Inalis niya ang una na nakatakip sa mukha niya at umupo sa kama. She looked at her mother who's now eyeing her. Okay fine, I'll go up. And then, what do you want me to do? Nagliwanag naman ang mukha ng kanyang ina sa sinabi niya. I want you to go to your dad's office at tulungan siya sa mga trabaho niya. You have to learn a lot. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya natin. Kaya naman anak, please. You should know everything by now. Umupo pa ito at hinawakan ang kanyang kamay. Alam naman niya nag-aalala lang ito para sa daddy niya. And she's right. Hindi naman na nga bumabata ang kanyang ama. Kaya bibisitahin na rin niya ang daddy niya. Total wala naman siyang gagawin ngayong maghapon. The moment her mother left her room, she stood up
and went to the bathroom to take her morning rituals and had a nice hot shower para naman mawala ang sakit ng ulo niya kahit papaano. Iinom na rin siguro siya ng gamot mamaya bago umalis. After taking a long bath, she wore a pink belted dress. Pinatuyo lang niya ang buhok gamit ang blow dryer at inilugay lang iyon. Her hair is naturally soft and wavy, kaya ayos lang kahit basta na niya ilugay iyon. She just did her brows and wore a red lipstick and she's done. Bumaba na siya para kumain ng agahan nang makainom siya ng gamot sa hangover niya. Make sure to help your dad with his work, okay? Paalala ng kanyang ina habang kumakain sila ng agahan. She nodded. Yes, ma'am. Takot ko na lang sa iyo eh. Ngumisi pa siya sa ina. Her mother just rolled her eyes and finished eating. Nang matapos na rin siya ay kaagad na sumakay siya sa kanyang black BMW X6. She decided to buy a coffee before heading to the office. May naispatan siyang parking space, pero bago pa siya makaabante ay inunahan na siya ng isang sasakyan. What the F? Inis na sambit niya. She stepped on the gas para tumapat sa sasakyan bago ibinaba ang kanyang bintana. Parking spot stealer, impit na sigaw niya. Walang hiya, madapa ka sana. Wala siyang choice kundi humanap ng ibang space. Ilang minuto siyang mabagal na nagdadrive bago pa makahanap ng empty spot. At sa pagkakataong iyon ay wala namang nagtangkang agawan siya ng pwesto. Makakasapak na yata siya kapag may umagaw pa. Nang makapasok sa coffee shop ay medyo nabawasan naman ang inis niya dahil sa amoy ng kape. Coffee always calmed her nerves. Good morning, Ayana, bati sa kanya ng barista na si Krisha. Madalas kasi siya sa cafe na iyon, kaya kilala na siya ng mga staff. Kumaway siya dito bago lumapit upang maibigay ang order niya. Oh, bakit ka naman nakabusangot dyan? Tanong nitong natatawa sa itsura niya. She pouted. Kasi may walang hiya na nang agaw ng parking space ko dyan sa labas. Bumalik na naman ang inis niya sa hinayupak na yon. Tuluyan nang natawa ito sa kanya. Hay nako, kumalma ka sis. Sayang ang ganda. Oh, ano na bang order mo? Usual ba? Iced caramel macchiato with extra pump of caramel kasi ang usual order niya. She nodded. Tsaka isang iced cafe americano. Samahan mo na rin ng 2 bagel for takeaway. Aniya rito sa nagpapunch na kausap. Ibinigay niya ang bayad bago nagpunta sa kabilang side para hintayin ang order niya. May 2 pang naghihintay ng mga order nila. Isang babaeng antok na antok kaya nakayukyuk ito doon sa may counter at isang lalaki na nakasuot ng suit and tie. At in fairness, ang bango ng mamang ito ha. Nanunuot sa ilong niya ang amoy nito. Very manly. Malaki rin ang pangangatawan nito, mukhang may abs ito. Matangkad din ito, 6-footer siguro, kaya nagmukha siyang duwende dahil hanggang hili-kili lang siya nito. Nang mapadako ang tingin niya sa mukha ng lalaki ay natulala siya. He was looking at her intently. Those blue eyes with long eyelashes. Mukhang may lahi pa yata ito. That perfect nose and jawline. Damn, and that kissable lips. Parang ang sarap-sarap halikan. She unconsciously bit her lower lip when she saw him gulp. Nakatitig lang siya sa Adam's apple nito na tumaas baba. Bumalik ang tingin niya sa mga mata nito na nakatingin pa rin sa kanya. Napaatras pa siya nang lumapit ito sa kanya. He took another step forward. And another. He leaned closer to her without breaking their eye contact. Bahagya pa siyang napapapikit nang gahiblan na lang ang layo nila sa isa't isa. At nang nagmulat siya ng mga mata niya ay wala na ang lalaki sa harap niya. Tanging tunog na lang ng door chimes ang narinig niya. Hudyat ng paglapas nito sa gusaling iyon. Her heart was beating so fast. She even forgot how to breathe. What the heck was that? Chapter 2. Hi Dad! Masiglang bati ni Ayana sa kanyang ama nang makapasok siya sa opisina nito. Gulat na napaangat ang tingin ng kanyang ama mula sa mga papeles na kaharap nito. Her father is obviously old. Makikita na sa mukha nito ang stress at pagod.
Naaawa siya sa ama dahil wala itong katuwang sa pag-aasikaso sa negosyo nila. Ayana, what are you doing here? Bati nito sa kanya. She pouted. Don't you want me here, Dad? Binibisita lang po kita. Anyang kunway nagtatampo. Bahagyang humalakhak ang kanyang ama bago ito tumayo upang yakapin siya. Nagtaka pa nga siya nang medyo napahawak ito sa dibdib habang tumatayo. Are you okay, Daddy? Nag-aalalang tanong niya. Natigilan ito saglit bago mabilis na inalis ang kamay sa dibdib at nakingiting humarap sa kanya. I'm okay, anak. Bakit naman hindi? Ngumisi pa ito sa kanya. Napanatag naman ang loob niya kaya humalik siya sa pisngi nito. Don't stress yourself too much, Dad, okay? Anyways, I'm here kasi ginising ako ni Mami ng super aga. I should help you with your work, Dad. She said, giving emphasis towards super. Natawa itong muli bahagyang sumandal sa dulo ng office table nito. Ang mami mo talaga masyadong praning. I'm totally fine, anak. Saka mo na ako tulungan kapag desidido ka ng hawakan ang kumpanya natin. I don't want you to be bored at mawalan ng social life. You can do anything you want. Anito. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang ama dahil alam nito ang gusto niya. Kailanman ay di siya nito pinagbawalan sa kung ano man. That's why she made sure to graduate college first bago siya magwalwal. Noong makatapos naman siya ng college, nag-decide siya na magtrabaho sa ibang kumpanya bago niya i-take over ang kumpanya nila. She was really matured and responsible way back then. She was so deeply in love kaya pinilit niyang magka-independent at responsable para maging handa na siya kapag nagpakasal sila ng boyfriend niya. But he cheated on her, kaya nang mangyari yun, kung saan-saan na siya nakarating. Travel dito, party doon, that's her life, na naiintindihan naman ng kanyang ama. Ang mami lang yata niya ang may reklamo sa mga pinaggagawa niya sa buhay. She smiled sadly nang maalala na naman iyon. It's been 3 long years, pero naninikip pa rin ang dibdib niya kapag naaalala ang mga nangyari. He was her boyfriend since college. Akala nga niya sobrang tibay na ng pundasyon ng relasyon nila, pero hindi pa rin pala. Ayana, napukaw ang atensyon niya sa pagtawag ng kanyang ama. Yes, Dad? Is that for me? Anitong tinutukoy ang dala niyang kape. Hindi pa pala niya iyon na iaabot dito. She smiled before handing him the coffee and the bagel. You can rest on the couch, Ayana. Sabay tayong mag-lunch mamaya. I just have to finish these papers. Sabi nito bago naupo na ulit sa swivel chair at ipinagpatuloy ang ginagawa. Siya naman ay naupo na sa couch at kinutingting na lang ang sariling cellphone. She took a selfie and posted it on her Instagram. Just chilling in my dad's office. Matapos iyon ay kung ano-ano ng pwesto ang ginawa niya sa couch, ngunit nabuburyong pa rin talaga siya. Mabuti na lang at maya-maya nagyaya na rin ang daddy niya na kumain ng lunch. Siya na ang nagpresinta na magmaneho para hindi na mapagod pa ang kanyang ama. Nakalive raw kasi ang driver nito. Siya nga pala, saan ka ba nagpunta kagabi, anak? Umaga pa lang kasi ay kung ano-ano na ang ginagawa ng mami mo. Natatawang tanong nito sa kanya habang kumakain sila. Sumubo muna siya ng isang malaking peraso ng steak at nginuya iyon bago nagsalita. We went to Sarin's birthday celebration, Dad. Sa isang luxury bar iyon sa BGC, anya dito. Tumangot-tango naman ito sa kanya. Marami pa silang napagkwentuhan habang kumakain. She missed her dad even though they live in the same house. Hindi rin naman kasi siya palaging nagkikita. Maaga itong umaalis patungo sa opisina. Samantalang siya naman ay sa gabi umaalis at tanghali na nagigising kaya palaging sermon ng nanay niya ang almusal at tanghalian niya. She was finishing her steak when someone greeted her dad. Mr. Miller, fancy meeting you here. Her dad stood up and shook his hands with the guy. Hindi niya ito makita dahil bahagya siyang nakatalikod at nginangata pa ang huling piraso ng steak niya. Ah, Mr. Asuncion, I'm having lunch with my daughter here. Anito sa kausap habang iniinom naman niya ang kanyang wine. I see. I bet your daughter is starving. Kawawa naman yung steak. Nasamid siya dahil sa sinabi ng lalaki, kaya dinalahit siya ng ubo. Naluluhan na rin siya dahil parang napunta sa ilong niya ang iniinom.
Someone handed her a handkerchief, kaya kinuha na rin niya yon bago mabilis na pumunta sa restroom. Umubo siya ng malakas bago isininga ang laman ng ilong. Kadiri? Hayop na lalaking yun? Sino ba yun? Close ba kami? Buisit? Sisinghot-singhot siyang bumalik sa pwesto nilang mag-ama. Akala niya ay nandun pa rin ang kausap nito, ngunit mag-isa na lang ang ama niya na prentig nakaupo sa upuan at umiinom ng red wine. Ngumisi ang ama niya nang makita siyang papalapit na. Are you okay now? Sino ba yung dad? Close ba kami? Natawa na ang ama niya. That's Miguel Asuncion. You'll meet him soon enough. Makuhulugang anito. Kumunot naman ang noo niya bago itinaas ang panyo na ginamit niya kanina. Thanks for this, Dad. Ibalik ko na lang kapag nalabhan ko na. Oh, that's not mine. Kay Miguel yan. Hindi mo ba alam na siya ang nag-abot niyan? Nagtatakang tanong nito. Dad, mamamatay na ako dahil sa hinayupak na yun? Tapos aalamin ko pa kung sinong nag-abot sa akin nito? She even pouted after speaking, kaya natawa na naman ang kanyang ama. Hello? I'm on my way, ani Ayana sa tumatawag sa kanya. Hay nako girl, kanina pa yung on my way na yan. Asan ka na ba talaga? Halata na sa boses ni Zareen ang pagkairita. Napangisi siya. On the way na talaga, maaga pa, abot pa ako sa party. Papunta ulit kasi siya sa Club Deluxe para i-meet ang mga kaibigan niya. Hindi rin naman nagtagal ay narating din niya ang club. 10:00 na ng gabi kaya hype na ang mga tao doon. May mga nagyuyosi sa labas. Kita rin niya na mahaba pa ang pila para makapasok sa loob. Luckily, lagi siyang may reserved table para hindi na sila pipila pa. Kilala na rin naman sila ng mga staff doon dahil madalas silang magpunta sa naturang club. Aaminin niyang iba ang Club Deluxe sa mga bar na napuntahan na niya. At mahahalata mo rin na hindi lang simpleng tao ang mga pumupunta doon. Kabi-kabila ang mga celebrity at iba pang mga personalidad na naroroon. Hoy Kay, nagpunta sa akin si Janine kanina. Nakipag-break ka raw sa kanya? Rinig ni Ayana ang pag-uusap ng dalawang lalaki na nagyoyosi sa may parking lot ng club. The FJ, ayoko na nga kamo sa kanya, we're over. Anito sa kausap at init siya basta sa kung saan ang upos ng sigarilyo. She rolled her eyes. Mga lalaki nga naman. Basta magsawa sa babae. Basta na lang itatapon na parang mga laruan. Sarap nilang saktan down there. Hindi na niya pinansin ang dalawang iyon at nagpatuloy na siya sa paglakad, papasok sa bar. Nang makapasok ay nakita niya kaagad si Nazarene at Rhea sa dance floor. Halatang nakainom na ang dalawa dahil todo sayaw na sila. She decided to take a seat and order a drink in the bar counter. Isang margarita please, ngumiti sa kanyang bartender bago nag-mix ng kanyang order. After a few minutes ay kaagad ding nag-serve iyon sa kanya. Her eyes roamed around the club. May kalakihan ang club na iyon. Malawak ang dance floor at sunod-sunod din ang mga tables and chairs na nakahilera sa bawat sulok ng gusali. Ang mismong bar counter ay malaki rin. At napansin din niyang hindi biro ang quality ng mga furnitures sa club na iyon. Even the lights and chandeliers were obviously high quality. Malaki rin ang DJ booth sa kabilang panig ng dance floor. At sa likod niyon ay ang malapad na LED wall. Iba-iba rin ang pagiging DJ sa bawat gabi. Kung minsan pa ay sikat na DJ ang nandoon, mayroong mga sikat dito sa bansa at mayroong sikat mula sa ibang bansa. Kaya palaging puno ang Club Deluxe. Whoever the owner is, he or she surely is lucky to have this kind of business. She ordered another shot of margarita. Hinanap ng mga mata niya ang mga kaibigan at nandun pa rin ang mga ito sa gitna at nagsasayaw. May mga lalaki na hanggang nakikipagsayaw sa mga kaibigan niya. Napangisi siya, iba talagang dalawang yun. Nang mapatingin siya sa itaas ay saka lang niya napansin na may mga tinted glass panel pala doon. She guessed those are private rooms for the VIPs, pero natuon ang atensyon niya sa glass panel na nasa gitna. Wala naman siyang makita dahil heavily tinted ang glass panel na iyon, ngunit hindi maalis ang tingin niya doon. Tumagal ng ilang segundo ang tingin niya doon, bago inisang lagok ang inumin niya. After gulping her drink, she stood up and went to the dance floor to join the party. Nahilig siya sa pagsasayaw noong college,
kaya hindi naman siya mukhang nakakahiya roon sa gitna. She swayed her hips and banged her head sexily. She looked sexy in her black bikini under a mesh top and a high-waisted jeans. Goodness, Ayana Michelle, kanina pa kami rito. Ngayon ka lang dumating. Ani Rhea nang makita siya ng mga ito sa dance floor. She smiled sheepishly. Kanina pa ako, naupo lang ako doon sa bar counter habang pinapanood kayo. Hype na hype kayong dalawa eh. Ilan na ba ang nabihag ng kamandag nyo? Natatawang sabi niya. 3 pa lang, nakangising ani ni Zarain. Bakla, ang gugwapo ng mga nandito. Kaya love ko ang Club Deluxe eh. Walang tapon sa mga lalaki, ani naman ni Rhea. And as if on cue, may mga lalaking lumapit sa kanilang 3. Lahat gwapo at halatang lasing na rin. The guy held her waist while dancing. Hey gorgeous, I'm Carl. Kanina pa ako nakatingin sa'yo. You're so hot on the dance floor, he said huskily. Pinapungay niya ang mga mata bago ngumiti sa lalaki. Really? She leaned forward and whispered on his ear. Let's dance then, she said and winked at him. Carl bit his lips and gladly danced with her. As usual, buong gabi silang uminom at sumayaw. Hindi na rin siya nilubayan ng lalaking nagpakilalang Carl. He's not her type, hindi na lang niya sinita ang pagsama nito sa kanya para wala ng ibang lalaki na lumapit pa sa kanya. And she's sure that he is expecting more after that. At hindi naman siya papayag. She's not that kind of girl. Party girl siya pero hindi siya fuck girl. Bandang 2:00 na nang makatakas siya kay Carl. Bantay sarado talaga ito sa kanya. She went to the powder room to freshen up. Gusto na rin niyang umuwi dahil kapag inumaga pa siya sa pag-uwi, ay buong maghapon lang siyang sesermonan ng nanay niya. She fished her mobile phone from her Gucci Marmont bag at nanlaki pa ang mga mata niya nang makita ang dami ng missed call ng kanyang ina. She immediately called her mother back. Mom, why are you calling? Ikaw talaga, hindi ka na nasanay sa akin. Of course I'm out tonight, bungad niya sa ina nang sagutin nito ang tawag. Ayana, her brows furrowed when she heard her mother's sobs. What's wrong, Mommy? Kinakabahang tanong niya. Ayana, sinugod sa ospital ang daddy mo. He's in the coronary intensive care unit now. Please go here, anak. Anito habang umiiyak. Bigla siyang nanghina. Parang nawala ang liyo niya dala ng mga nainom na alak. She held onto the sink to support her weight dahil baka bigla na lang siyang bumulagta sa panghihinang nararamdaman niya. Noong isang araw lang, ay magkasama sila ng daddy niya. Masaya pa sila at healthy naman ito, di ba? He's healthy. Bigla niyang naalala ang paminsan-minsang paghawak nito sa dibdib nito. No, she breathed harshly bago dali-daling lumabas sa restroom. Wala na siyang pakialam sa mga nasasagi niya. Kahit naririnig niyang may mga tumatawag sa kanya, ay hindi siya lumingon. A tear escaped from her eye. Inis na pinahid niya ang luhang iyon. Patuloy ang paghinga niya ng malalim para hindi siya mapahagulgol sa isang sulok. Patakbo niyang tinungo ang exit area nang mabangga siya sa isang solidong bagay o tao. Ngunit bago pa man siya mapabagsak, ay may sumambot sa kanya. She felt warm inside those arms. Parang gusto na lang niyang yumakap at umiyak sa mga brasong iyon. Her eyes gazed up to the owner of those arms at nagulat pa siya dahil iyon ang lalaking nakita niya sa coffee shop noong isang araw. She felt his thumb on her cheek. Hindi niya namalayang patuloy pala ang pag-agos ng mga luha niya sa kanyang mata. She remembered her father so she stood up. Excuse me, and she ran to her car. Chapter 3. Mom! Lakad-dakbong tinungo niya ang ina na nakaupo sa labas ng ICU. Bahagya pang napapalingon ang mga tao sa kanya dahil siguradong kumakalat na ang makeup niya sa pag-iyak. Suot-suot pa rin niya ang bikini and mesh top niya. It may look disturbing to others dahil nasa ospital nga naman siya. Pero wala na siyang pakialam. She just wanted to know what happened to her father. Ayana! Naluluhang tawag sa kanya ng ina. What happened, Mom? Pinigil niya ang pag-iyak. Kung maaari ay ayaw niyang ipakita sa ina na hinang-hina na rin siya. She wanted to be strong for her. Heart attack, anak. Mabuti na lang at nadala kaagad siya sa hospital.
Kung hindi, ay baka wala na siya sa atin. Mahinang tugon nito. I thought he's healthy. Hindi ba at every 6 months ang health check-up niya? You told me both of you are healthy. Anyang naguguluhan. Dahan-dahang umiling ang kanyang ina. Your father was diagnosed with coronary artery disease. Ayaw niyang sabihin sa'yo dahil sabi niya, ay kaya pa raw naman niya. He has his maintenance and his regular monthly check-up. Lumapit ito sa kanya at pinaupo siya sa waiting chair sa labas ng ICU. Her mother wiped her tear away. Then she held her hand. That was the reason why I always tell you to help him, to know everything about our company, because we never know what will happen. You're a strong lady. Nakikita ko yun sa'yo, anak. And I understand why you are doing these things lately. Hindi kita masisisi at kahit ano pa mang gawin o ginagawa mo. We always support you and we are proud of you, anak. Her mother wiped her tears away again and sadly smiled at her. Don't cry. Your father will be fine. Malakas siya. At saka siya na mismo ang nagsabi sa akin noon na hindi pa siya pwedeng mamatay dahil gusto pa niyang makipaglaro sa mga magiging apo niya. Kahit naluluha ay bahagya siyang natawa sa sinabi ng ina. Ang akala niya ay siya ang kailangang magmukhang malakas sa kanilang dalawa. Pero ang sarap pa rin palang maging parang isang bata na umiiyak sa kanyang ina. She hugged her tightly. I'm sorry, Mom. Naiyak pa siya lalo nang yumakap ito pabalik at hinahagod ang likod niya. Maya-maya ay nagpaalam itong kakausapin muna ang doktor ng kanyang ama. Nanatili siyang nakaupo sa isa sa mga nakahilerang upuan sa labas ng ICU. Tahimik siyang nanalangin na sana ay maayos lang ang kanyang ama at huwag naman mas lumubhang lagay nito. Nagsisisi siya dahil mas inuna pa niya ang sariling kaligayahan kaysa sa intindihin ang kanyang mga magulang. Masyado siyang nagpadala sa emosyon niya at naging makasarili. She became a brat na inuuna pa ang pagbili ng kung ano-ano, pagpunta sa bar upang magsaya, makipaglandian, and live her life to the fullest, kaysa sa asikasuhin at maging pamilyar sa negosyo nila upang maging katuwang ng kanyang ama. Ilang beses pa siyang napabuntong hininga bago lumapit sa glass window ng CICU. Doon ay makikita niya ang amang nakaratay sa hospital bed, may nakakabit ng oxygen at iba pang aparato upang ma-monitor ang kondisyon nito. A tear escaped from her eyes. Don't worry, Dad, I'll make it up to you, I promise. Sambit niya habang nakatitig pa rin sa kanyang ama. Pinahid niya ang kanyang pisngi. She has to do what is right. Dapat ay mas maging responsable na siya. This time she'll make everything to make it up to her parents at hindi madismaya ang mga ito sa kanya. Para paggising ng kanyang ama ay hindi ito mag-aalala sa kumpanya. Ang tangi na lamang nitong iintindihin ay ang pagpapagaling at pagpapalakas. Hindi rin nagtagal ay dumating din naman ang kanyang ina mula sa pagkausap sa doktor. Sa ngayon ay stable naman daw ang lagay ng kanyang ama. Kailangan lang nilang hintayin itong magising para mailipat nila sa isang private room. Inilapag ni Ayana ang isang paper cup na may lamang mainit na kape sa katabing upuan ng kanyang ina. Mag-uumaga na, ngunit wala pa rin sa kanila ang may balak umuwi para magpahinga. Pinipilit niya kanina pa ang mami niya upang magpahinga muna ito dahil baka mamaya ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam nito. Ngunit pilit itong tumanggi at gusto lamang bantayan ang asawa. Have some coffee, Ma'am. Thanks, anak. Anito bago dahan-dahang kinuha ang baso at uminom. Siya naman ay hawak lamang ang 2 palad ang kape upang kumuha ng init doon. Medyo nilalamig na rin kasi siya dahil sa suot na mesh top. Ayaw naman niyang iwan mag-isa ang ina. Mamaya na lang siguro siya magpapalit. Kailangan muna niyang makasiguro na may makakasama ang ina sa pagbabantay. Ayana, bahagya siyang napalingon sa pagtawag nito sa kanya. Yes, ma'am? I have to tell you something, Anito. Hindi niya alam pero muli siyang kinabahan. What is it, Mommy? Bumuntong hininga ito kaya lalong dumoble ang kabang nararamdaman niya. Pinagbili ng daddy mo ang halos kalahati ng shares niya sa kumpanya and the board wants to remove him as the executive chairman. May kutob akong iyon ang dahilan kung bakit inatake sa puso ang daddy mo. Nahigit niya ang hininga sa sinabi ng ina. What? At bakit naman pinagbenta ni Daddy? He released a project that was really impossible to make.
Ilang beses itong question ng board of directors, pero mapilit ang daddy mo at sinabi nitong kaya nitong magtagumpay ang project na iyon. Malaki ang pera na nawala sa kumpanya dahil sa project na yun at dahil hindi naman naging successful iyon. May mga investors pa na gustong mag-pull out ng shares nila dahil sa unti-unti nang nalulugi ang kumpanya. Nanatili lang ang mga ito dahil may ibang successful projects pa naman ang kumpanya. Your position as the CEO is also at stake. Mukhang maliit ang tsansa na iboto kanila bilang CEO. We don't want to lose the company, anak. Kaya ginagawa lahat ng daddy mo ang lahat para maisalba ito. Nangunot ang noo ni Ayana. At bakit hindi niyo sinabi sa akin agad? Humantong pa sa pagpapalugi na pala ang kumpanya? Ilang beses na kitang pinagsabihan na kusang tulungan ang daddy mo, Ayana. Pero ang daddy mo lang ang ayaw sabihin sa'yo ang totoo. Anito sa malungkot na boses. Naaawa siya sa kanyang ama. Ganito na pala kalaking stress ang hinaharap nito sa kumpanya. Pero hindi nito sinasabi sa kanya. At sinasabihan lang siya na gawin ang gusto niya, lalo siyang inusig ng konsensya. Sinong bumili ng shares niya, ma'am? Clyde Miguel Asuncion. Okay, Ayana, kaya mo to. Para kay daddy. Sambit ni Ayana sa sarili habang naglalakad sa malawak na lobby ng kumpanya ni Mr. Asuncion. Isang napakataas na building ang kinaroroonan niya at balak niyang makipag-usap sa lalaki upang bilhin pabalik ang shares ng kanyang ama. She will do everything para hindi mawala sa kanila ang kumpanya. Dugot pawis ang inilaan doon ng kanyang ama. Tapos sa isang pagkakamali lang ay biglang mawawala ito sa kanila. Good morning, ma'am, ngiting bati sa kanya ng receptionist. She smiled back. I'm here for Mr. Clyde Miguel Asuncion. Do you have an appointment, ma'am? Tanong nito pabalik. She bit her lip. Bakit nga ba hindi siya nagpaset ng appointment sa sekretarya ng ama? Biglaan kasi niyang napagdesisyonan ang ginagawa ngayon. She sighed. No, but I would like to set an appointment with him. All right, ma'am. Let me just call his secretary. May I know your name, ma'am? Ayana Michelle Miller. Just a moment, ma'am. Tinanguan niya ang babae bago naupo sa kalapit na couch. Makaraan ng ilang minuto ay muli siya nitong tinawag. I'm sorry, ma'am. Puno raw po ang schedule ni Mr. Asuncion ngayong araw. And you cannot set an appointment with him until Thursday because he'll be out of the country. Lunes ngayon, ibig sabihin, ay maghihintay pa siya ng ilang araw? Nanlulumong tumango siya sa babae. Kasabay niyon ay ang bahagyang pagtakbo ng mga lalaking nakasuot ng puting polo barong, itim na slacks at itim din na sapatos. May mga hawak din na two-way radio ang mga ito. Ang iba naman ay may earpiece sa tenga. Patungo ang mga ito sa entrance ng kumpanya. And then a man wearing a black suit and tie entered the building. Halata mong mamahalin ang suot nito. Mismong ang binata ay mukhang mamahalin. Parang halos lahat ng tao sa lobby tumigil sa mga kanya-kanyang ginagawa at hinabol ng tingin ang lalaki. May mga bumabati pa rito ng good morning o di kaya'y hi sir. Kasunod nito ang isang babae na may inililista sa isang notebook habang naglalakad at nakikinig sa naunang lalaki. Nang malapit na ito sa pwesto nila ay nanlaki ang mga mata niya nang namukhaan niya ang lalaki. It was the guy from the coffee shop in the club. Nangunot ang noo niya. Ito ba si Clyde Miguel Asuncion? Kung ganon, ito rin ang nakausap ng kanyang ama nang minsang nagkasama silang mag-lunch? At ito rin ang may dahilan kung bakit siya nasa maid? Good morning, Mr. Asuncion, bati ng receptionist sa lalaki. Parang napako ang mga paa niya sa sahig dahil hindi siya makagalaw. Ngayon lang niya naalala ang ilang beses nilang pagkikita na hindi man lang sila nagkaroon ng tsansa na makapag-usap. Parang biglang bumagal ang pag-inog ng mundo at parang sila na lang ang tao sa lugar na iyon. Nakita niyang muli ang gwapo nitong mukha, those piercing blue eyes, his nose and jaw, and those attractive lips that makes her want to kiss him. She unconsciously bit her lower lip. Natauhan siya nang may bumangga sa likuran niya, isang babae na maraming dalang folder. Sa tansya niya ay kaedaran niya ito. At dahil nabangga siya nito ay bumagsak ang mga hawak nitong folder sa sahig at naglikha iyon ng may kalakasang tunog. Kaya nabaling sa kanila ang atensyon ng karamihan.
Nako, sorry. Aniya, bago tumingkayad, at tinulungan ang babae na pulutin ang mga gamit. Pasensya na, miss. Medyo masama lang kasi ang pakiramdam ko. Di kita kaagad napansin, anang babae. Medyo paos ang boses nito. Napansin din niyang medyo maputla ito at pinagpapawisan, kahit malamig naman sa gusaling iyon. Inilibot niya ang paningin at nahagip niyon ang isa sa mga bodyguard ni Mr. Asuncion. Kuya, pakitulong naman oh. Masama ang pakiramdam niya, baka bigla na lang siyang himatayin. And as if on cue, bigla nang nawalan ng malay ang babaeng kausap niya. Tuluyan na itong natumba sa sahig. Hindi kaagad nakakibo ang lalaking tinawag niya. Tumaas ang kilay niya. Hello? Ang dami natin dito. Di nyo man lang ba madala sa klinik itong babae? Kung kaya ko lang siyang buhatin ay ako na lang sana. Nakakunot noong anya sa mga tao roon. Balmes, please assist her. Pakidala sa klinik. Kapag in-advise na dalhin sa ospital ay dalhin nyo kaagad. Ani Mr. Asuncion na nandoon pa pala at nakamasid sa kanila. Nang kumilos ang mga tauhan nito ay napunta sa kanya ang titig ng lalaki. He just stared at her for a couple of seconds. Nang akmang maglalakad na ito palayo ay siya namang pagtayo niya. Sir, sandali! Anya rito. Mr. Asuncion. Lalapit sana siya rito nang harangan siya ng isa sa mga tauhan nito. Langya naman, daig pa nito ang presidente ng Pilipinas sa dabi ng escort. It's okay, sambit ng lalaki sa mga tauhan. Kaya umalis kaagad ang mga tauhan nito sa harap niya. I'm Ayana Michelle Miller and I want to talk to you, Mr. Asuncion. Kita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito bago siya tinitigan. Well then, Miss Miller, let's talk inside my office. Iyon lang at naglakad na ito patungo sa elevator. Medyo nagulat siya sa pangyayari. Hindi kasi niya inaasahan na papayag agad itong makipag-usap siya dito. Humabol siya sa mga ito at sumabay sa elevator. Katabi niya ang binata samantalang nasa likuran nila ang assistant nito at ang dalawang security. Naalala niya ang eksena nila sa Club Deluxe. May pagpunas pa ito ng mga luha niya. Nag-init ang pisngi niya sa naalala. She bit her lower lip para pigilan ang nararamdaman. Nasa top floor ang opisina ng lalaki. At nang makapasok siya doon ay napanganga siya sa sobrang laki at gara ng opisina nito. Nang makaupo ito sa swivel chair, ay sinenyas nito ang upuan sa harap ng table nito. So, Miss Miller, what brought you here? Balita ko ay nasa ospital ang daddy mo. Please send my regards to your mother. Kaswal na anito. Ganito na ba ito ka-close sa ama niya? Tumikhim siya. Mr. Asuncion? Clyde. Ha? Clyde, you can call me Clyde. Clyde, she cleared her throat. I want you to give back my father's share in the company. Matapang niyang pahayag sa lalaki. For a moment, there was a hint of amusement in his eyes, pero kaagad ding nawala iyon at napalitan ng isang blankong expression. Give back? As far as I remember, I bought it from him. At maayos ang naging negosasyon namin. Then, I want to buy your shares. Pinilit niyang patapangin ang boses. Kahit ang totoo ay apektado siya sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. Why would you like to buy it? Here I thought, you're not interested in running your father's business. Usisa nito. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. How did he know? She shrugged. Baka nabanggit ng kanyang ama dito noon. Kung sabagay, mukha namang close ang mga ito. Dahil na rin sa pagkikita nila doon sa restaurant noon. At kung tama ang pagkakaalala niya, ito pa ang unang bumati sa ama niya bago siya pinagtripan. Napanguso siya sa naalala. Sabi mo nga kanina, nasa ospital ang daddy ko. At ayokong paggising niya ay wala na ang kumpanya na pinaghirapan niya. I want to make him proud and I want to take over the company. Marami siyang ginawa na kailangan kong ipagpatuloy. At mas gawing successful iyon. There will be a board meeting next week at sigurado akong tatalakayin ang posisyon ni Daddy. And if he sold half of his share, baka mag-decide sila na alisin ang daddy ko sa posisyon niya bilang executive chairman. They won't even vote me to be the CEO, aniya sa kausap. Desidido na siya sa gagawin. Total, matagal-tagal na rin ang panahong sinayang niya. It's high time for her to be responsible and take over the company. Tinignan niya ang kaharap at nahigit niya ang kanyang hininga
Nang makita na titig ito sa kanya habang animoy nag-iisip at sinusuri siya. Okay, I will let you get his shares back. Seryosong anito. Sumilay ang malapad ng ngiti niya at kung hindi pa niya napigilan ang sarili, ay baka nagtatalo na siya doon. Mabuti na lang pala at mabilis at maayos pala itong kausap. Akala niya ay wala siyang pag-asa at susungitan lang siya nito. Bali-balita kasi ay napakasungit nito at hindi man lang yata marunong ngumiti. Nag-uumapaw din kasi ang pagka-bossy nito. Kumbaga kung nasa iisang lugar kayo ay alam mong na mas nakakataas ito kaysa sayo. Karisma yata ang tawag dun eh. At saka halata naman kanina. Papasok pa lang siya ay biglang nagsitigilan ang mga empleyado sa ginagawa at bumati lang dito. Para itong hari na pumasok sa sariling kaharian. In one condition, nawala ang pagmumuni niya nang marinig ang sinabi nito. Kahit ano, just tell it to me at gagawin ko. Malakas at nakangiti niyang sabi. Siguro naman ay may kung ano lang itong iuutos sa kanya. Marry me. Chapter 4. Ano? Nanlalaki ang butas ng ilong ni Ayana sa sinabi ng binata. He smirked. I said, marry me. Napaawang ang bibig niya sa sinabi nitong muli. Para bang ang katagang marry me ay katulad lang ng salitang itimpla mo ako ng kape. Ano bang trip ng lalaking to? May sapak yata ito sa ulo, masyadong seryoso sa buhay, kaya nabaliw na lang. Nakakaloka? Are you out of your mind, Asuncion? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. I said, call me Clyde. Yo, Clyde! Are you gay? Excuse me. Bakla ka ba? He clenched his jaw and took a step towards her. He was looking straight into her eyes. Hindi rin niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. And the next thing she knew, he was claiming her lips already. Sapo nito ang kanyang dalawang pisngi. At dahil sa pagkabigla ay nanatili siyang nanlalaki ang mga mata. Habang ito ay nakapikit at mariin siyang hinahalikan. She couldn't explain why she didn't slap him. Kung ibang pagkakataon ito ay nagwala na siya at naitulak na niya ang lalaki. He was kissing her for a couple of seconds now, pero walang pagtutol na nabuo sa kanyang isipan. Gulat pero walang pagtutol. Unti-unti itong himiwalay sa kanya. He then met her eyes and caressed her cheeks. The next time you'll accuse me as a gay, hindi lang ito ang parusa mo. Anito sa kanya bago tuluyang humiwalay at naupong muli sa silya nito. Ano bang problema mo ha? Wala bang 24 oras tayong nagkakakilala? Ganyan na ang trato mo sa akin? Walang hiya, nanggigigil na aniya rito. Have you forgotten already? Ilang beses na tayong nagkita. Maybe you didn't know me that time, pero ikaw kilalang kilala ko. Kakaibang kabog ng dibdib ang naramdaman niya sa mga sinabi nito. Why is she having this kind of reaction to this guy? Sa mga hindi nga kita kilala. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan mo. At saka ano bang trip mo? Papakasalan kita? Loko ka ba? Let's just say we'll both benefit from it. It's a win-win for us. I have to get married so I can fully claim my inheritance. I need it for my next project. At dyan papasok ang kumpanya nyo. I have a land that I need to develop. And your company met my qualifications. Kaya pagkakatiwala ko sa inyo ang project na yon. As of now, I have the biggest share in your company. Kaya siguradong makikinig ang board sa akin. I will ask them to give you the project para patunayan na ikaw ang karapat-dapat na maging CEO. The project will be successful kasi tutulungan mismo kita. Iyon ang kapalit ng pagpapakasal mo sa akin. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit madali lang dito ang pagsasabi ng mga katagang iyon sa kanya. Bakit ako pa? Bakit di ka nalang humanap ng iba? You can pay her. Total, mayaman ka naman. Hindi ako magaling umarte. Sa tingin mo ba ay basta-basta na lang ako kukuha ng babae? I'm a multi-billionaire. Hindi ako pwedeng magtiwala sa kung sino-sino lang. Bakit sa akin? As I have said, both of us will benefit from this. I'll help you get the board's trust and make the project successful. Sa huli, I'll make sure na sa inyo pa rin ang kumpanya ng daddy mo. And for me, I will be expanding my empire kapag nakuha ko na ang mana ko. Expanding your empire? Hindi pa ba sapat ang yaman mo?
Ikaw na nga ang isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa. Kahit nga yata internationally eh. There's no enough in business, Michelle. Ano ka mo? Hindi na kukontento ang isang businessman kapag alam niyang kaya pa naman niyang mas palaguin ang negosyo niya. Hindi, ano yung tawag mo sa akin? Michelle? Bakit parang gumanda yata sa pandinig niya ang pangalan niya? Ayaw kasi niyang may tumatawag sa kanya ng Michelle. Masyado na kasi itong common eh. Pero parang ang sosyal banggitin ng pangalan niya kapag ito ang tumatawag sa kanya. Why? I just want to be unique from the others. Besides, I like the name Michelle. Tumalon yata ang puso niya sa narinig. Sige na, pag-iisipan ko ang mga sinabi mo. Aniya bago patakbong lumabas sa opisina nito. Chapter 5. Hello, or to Ayana Michelle. Nawala sa seryosong pag-iisip si Ayana dahil sa babaeng pinitik-pitik pa ang daliri sa harap ng mukha niya. Anong sabi mo? Nagtatakang tanong niya dito. It was her cousin, Claudette. Nakakunot noon na ito sa harap niya habang ngumunguya ng tuna sandwich na ginawa rin nito. Matapos kasi ang pag-uusap nila ni Clyde noong isang araw, ay hindi na siya mapakali. At dahil ayaw din naman siyang pagbantayin ng kanyang mami sa ospital, ay wala siyang nagawa kundi puntahan na lang ang pinsan niya, para naman hindi siya mabaliw sa kakaisip sa mga pinagsasasabi ni Clyde. Her cousin took another bite on her sandwich while leaning forward in the kitchen counter. Bakit ka ako bigla kang naligaw dito? Bakit? Masama bang maglambing sa pinsan kong busy sa love life? Aniya bago uminom ng juice. Nagmamay-ari ang mga ito ng isang sikat na resort sa Bulacan. At noong isang taon nga ay may nabingwit itong Koreano na nagbakasyon sa kanilang resort. Akalain mong isa pala itong singer na sikat sa South Korea? At ang nakakagulat pa ay half Pinoy din ito. Bago matapos ang taon ay naging magkasintahan ang dalawa. Bigla namang nagningning ang mga mata nito sa pagbanggit niya ng salitang love life. Bitter ka? Huwag ka nang mainggit. Alam ko namang gwapo ang Dominic ko. Nakangiting wika nito na animoy kinikilig dahil sa mga sinabi. She mentally rolled her eyes. Bakit parang nababaduyan siya sa mga in love ngayon? Hindi ako bitter. Masaya akong single. Single by choice to, no? Pagtatanggol niya sa sarili. Natawa naman ito bago siya tinitigan. Kumusta na nga pala si Uncle? Dapat nandun ka at sinasamahan si Auntie na magbantay. Napakatamad mo talaga? Huwag kang ayaw ni Mami na samahan ko siya. Iba na lang daw ang pagkaabalahan ko. Next week pa kasi ako magsisimula sa kumpanya, saktong board meeting. Hays! Oh, bakit nga nandito ka? Nako, Ayana Michelle. Alam kong may kailangan ka sa akin, kaya ka nandito ngayon. She sighed. I'm getting married. Naubo ang pinsan niya sa sinabi niya. Unti-unting nanlaki ang mga mata nito bago siya pinalo sa braso. Baliw? Kasasabi mo lang na single by choice ka? Huwag mo nga akong pagtitripan. I'm telling the truth. Seryosong aniya. Claudette gasped. Bumalik na si Andre? He proposed to you? At pumayag ka namang lukaret ka? Oh my God, Ayana Michelle. Tuloy-tuloy nitong litan niya habang pinapaypay ang kamay sa sarili. He rolled her eyes. Pwede ba, Claudette? Maghunos dili ka nga. Para kang sira. Hindi si Andre. She secretly heaved a sigh nang marinig na naman niya ang pangalang iyon. There's still that feeling. Lost, hurt, anger, love. Kailan ba mawawala iyon? Matagal ng panahon ang nakalipas. Ano ka mo? Hindi si Andre? Aba, at sinong Poncio Pilato ang pakakasalaman mo? At saka bakit? Nakipag one night stand ka ba, ha? Nako, Ayana Michelle, sinasabi ko sa'yo. Ipagbabar mo gagabi ang ikakasira mo. Umandar na naman ang bibig nito. Hep, makinag ka muna kasi. You're acting like another mother. Gosh, akala ko dahil may jowa ka na ay mababawasan ang pagkakonservative mo sa katawan. Kaloka? Iningusan siya nito bago naupo sa stool na kaharap niya. So, ano na nga? Sino na nga ang pakakasalan mo?
Well, hindi pa naman ako pumapayag. He just proposed to me last Monday. Pinanlakihan niya ito ng mga mata nang akmang sasagot na naman ito sa kanya. This is merely business. May problema si Daddy sa negosyo at siya lang ang makakatulong sa akin. Siya naman ay may kailangang kunin at doon papasok ang pagkakaroon niya ng asawa. Kaya ayun, win-win situation para sa amin. Anya rito bago muling nainom ng juice. Naaalala na naman niya eksena sa opisina ni Clyde. Tumango-tango ito. So, sino nga ba ito? Don't tell me, 4 na M yan. Ha? Anong 4 na M ang pinagsasasabi mo? Matandang mayaman na malapit ng mamatay. Pinalo niya ito ng kutsara sa noo. Gaga? Anong tingin mo sa akin, gold digger? Si Clyde Miguel Asuncion ang tinutukoy ko. Ano? Yung gwapong masungit na multi-billionaire? Oo, paano mo siya nakilala? Ano ka ba? Madalas silang mag-team building sa resort namin. Suki na nga yung kumpanya nila every year eh. Pero minsan ko lang siya nakita doon. Hindi naman kasi nakikisali at nagmamasid lang sa mga activities ng mga empleyado niya. Pansin ko rin na masungit nga siya kasi di ko man lang nakitang ngumiti. Kahit ako na may-ari ng resort, ay hindi man lang binigyan ng tipid ng ngiti. Bakla ba yun? Napaubo siya sa tanong nito. The next time you'll accuse me as a gay, hindi lang yan ang magiging parusa mo. Naalala niya ang mga katagang sinabi nito sa kanya. Matapos siya nitong halikan. His deep yet sweet kiss, ang malalambot na labing dumampi sa kanyang mga labi. Ang mabango nitong amoy, pati na rin ang mga mata nitong animo nagsusumamo kapag tumitingin sa kanya. She bit her lower lip when she remembered him. Hindi no, may kailangan lang talaga sa akin yung tao. Kaya siya ang nag-alok ng ganon. Sa bagay, sayang naman ang lahi niya kung bading siya. Napakagwapo. Ang kisig. Ilan sa tingin mo ang abs nun? Ang yummy. Natatawa siya sa reaksyon nito. Akala ba niya ay conservative ito? May kalandi ang taglay din pala itong pinsan niyang ito. Nagbabalat kayo lang talaga ito. Anong abs ang sinasabi mo dyan? Wala yun sa akin. Nagulat sila nang may magsalita sa may pintuan ng kusina ng bahay ni Claudette. Ilang segundo lang ang lumipas nang marinig niya ang tili ng pinsan. Opa! Anitong tumakbo at yumakap sa bagong dating. Miss me? Ani naman ng lalaki bago mabilisang hinalikan sa labi ang kasintahan. Umiti din ito sa kanya bilang pagbati. He's Dominic Lee. Ito ang sinasabi niyang Koreanong kasintahan ng pinsan niya. Pabalik-balik lamang ito sa Pinas at South Korea dahil may business ito dito sa bansa at may mga schedules din naman ito sa South Korea. Kaya palagi ring hindi nagkikita ang dalawang ito. Gusto niyang batukan ang pinsan dahil kilig na naman ito sa itsura ng boyfriend. Parang hindi pa rin makapaniwala na may nabingwit itong Koreanong sikat. Lot, kumain ka na ba? Ipagluluto kita. Hindi na magkakanda-ugaga ang pinsan niya sa pag-aasikaso sa kasintahan. We'll have dinner outside, babe. Gusto rin kitang ipakilala sa kaibigan ko. He's one of my business partners here in Manila. Nagkita kami sa eroplano. Magkasabay pala ang flight namin kaya sinama ko na rin siya dito. Anito habang hinahaplos ang buhok ng pinsan. O talaga? Asan siya? May kausap lang sa telepono but I told him to just get inside after his phone call. Maya-maya pa nga ay may pumasok ulit na isang lalaki sa kusina ng bahay ni Claudette. He almost choked when she realized who was this man in front of them. Nagtagpo ang mga mata nila at napanganga pa siya. Nang bigyan siya nito ng isang ngiti. Feeling niya ay isa siyang pinagpalang babae dahil siya lang yata ang nginitian nito. And he is so damn hot in his white polo, shorts, and a brown loafers. Tanging Rolex lang ang accessory nito sa katawan ngunit nangingibabaw ang karisma nito. Lalo itong naging gwapo sa paningin niya dahil ngayon lang niya ito nakitang nakakasual lang. Ayan na pala siya. Clyde pare, meet my gorgeous girlfriend Claudette. This is my good friend Clyde. Nice to meet you, Claudette. Kanina ka pa niya bukang bibig.
No wonder he's smitten by you. Anito bago inilahad ang kamay sa pinsan niya na nakatanga lang sa mukha ni Clyde habang nakikipagkamay dito. Claudette cleared her throat. So, nice to meet you too, Clyde. We met already. Really? When? Sa amin kasi yung resort kung saan kayo nagti-team building. Paliwanag nito bago kumapit sa braso ng kasintahan. Oh, I see. Sorry. Hindi kasi ako magaling magtanda ng mukha eh. Hinging paumanhin naman ito. Samantalang si Ayana ay hindi makakibo sa pagkabigla. Grabe naman po kayo, Lord. Hindi nyo man lang ako binigyan ng sign na magkikita pala kami ngayon. By the way, this is Ayana Claudette's cousin. Pasensya na, ang tahimik mo kasi ngayon. Are you okay? Tanong sa kanya ni Dominic. Parang gusto niya itong ipakalmot sa kuting dahil nabaling sa kanya ang atensyon ni Clyde. Hi, nag-aalanganing ngumiti siya at bahagyang kumaway. Nakita pa niya ang pagngisi ng pinsan. I know her, simpleng tugon ni Clyde. Ngunit nakatitig ito sa kanya. Parang may mga paru-paro na gustong umalpas mula sa kanyang tiyan dahil sa pagtitignan nito sa kanya. Really? Wow, bago yun ah. Kaya naman palang ngumiti ka sa kanya. I really thought na love at first sight ka sa kanya. Anitong may nanunuksong ngiti sa kanya. I did. Well, that is because she's my fiancé. Simpleng tugon muli nito sa kaibigan. At muli rin siyang napatanga sa sinabi nito. Ang galing talaga nitong umarte, akala mo ay totoo. No way, dude. We should really catch up. Ang dami ko nang hindi alam sa'yo. Akala ko pa naman ay naunahan na kita sa pagkakaroon ng magandang girlfriend. Ikaw pa palang mauuna sa simbahan. Natatawang tinapik ni Dominic ang balikat ni Clyde. Habang ang huli naman ay nakitawa na rin. Para na namang tumigil ang pag-inog ng mundo dahil sa hindi inaasahang makikita niya itong nakatawa. Ang gwapo lalo nito dahil sa maaliwalas na mukha. Hindi iyong akala mo'y galit sa mundo. Nilapitan siya ni Clyde bago humalik sa pisngi niya. Hi love, anito. Gusto na niyang magwala at magtatalon dahil sa pagkalandi ng lalaking katabi niya. Kanina pa ito. Hindi niya alam kung ano ang iaasta dahil wala pa naman silang naging matinong pag-uusap tungkol sa deal nila. Nananahimik siya tapos bigla na lamang itong nagpakita sa kanya dahilan ng pagwawala ng sistema niya. Nahagip ng mata niya ang kinikilig na mukha ng pinsan. Nakayakap dito ang kasintahan habang parehong nakangisi sa kanila. Binigyan niya ng mga ito ng pilit ng ngiti. Chapter 6. So, have you made up your mind? Tanong ni Clyde kay Ayana. Nasa loob sila ng sasakyan ni Clyde at patungo sila ngayon sa isang restaurant upang mag-dinner. Kasama nila ang pinsan niyang si Claudette at ang nobyo nitong si Dominic. Wala na siyang nagawa nang magyaya ang mga ito na kumain. Pumayag na din naman si Clyde kaya wala na siyang takas. Tinatanong mo pa ako, ikaw na nga ang nagkakalat na engaged na tayo. Anya rito. Napatingin siya sa lalaking nagmamaneho. Ngayon lang yata siya nagkaroon ng gwapong driver at kahit yata anong gawin nito, ay napakagwapo pa rin ito. Bahagya itong lumingon sa kanya. That's great then. Syempre, since kunwari lang naman ito, ano bang mga kailangan natin? May kontrata ba tayo o ano? Bigla siyang napaisip. Kailangan may mapanghahawakan siya. Na totoo ang sinasabi nitong ibabalik nito ang shares nila sa kumpanya. Yeah, I asked my lawyer to make a contract. Nakalagay lang doon na ibibigay ko ang shares niyo kapag natapos ang project. That you don't have to worry, sabi ko nga sa'yo, di ba? Malaki ang shares ko sa negosyo nyo. Kaya siguradong susunod sa akin ang board. Sagot kita. Dahan-dahan naman siyang tumango sa sinabi nito. Basta hindi mawala sa kanila ang negosyo ng kanyang ama, ay gagawin na rin niyang ino-offer ni Clyde. And of course, we have to act like a real couple. You'll move in my house at i-announce natin sa lahat na ikakasal na tayo. You'll meet my family at kailangang makumbinsin natin sila na totoong in love tayo sa isa't isa. Ganon din sa pamilya mo. Napataas ang kilay niya sa sinabi nito. Paano naman ang personal nating buhay?
She saw how he clenched his jaw habang nanantiling nakatingin sa daan. Why? Do you have a boyfriend, Michelle? Natigilan na naman siya sa paraan ng pagtawag nito sa kanya. O wala naman. Kung ganun, ano bang pinoproblema mo? Ikaw, wala ka bang girlfriend? Tsaka paano kung may mga pupuntahan akong party or bar? Madalas kasi kami ng mga kaibigan ko sa Club Deluxe. Ayoko naman na hindi na makapunta doon. I don't have a girlfriend, kung iyon ang ipinag-aalala mo. Bahagya itong nakangisi. I know you're a party girl, and I don't see any problem with that. Just make sure na wala kang gagawing issue na makakarating sa iba, lalong-lalo na sa pamilya ko. You might want to consider the board's reaction kapag may naging issue tungkol sa'yo. Baka lalong mawala sa'yo ang CEO na posisyon. Okay, sige na, wala na akong sasabihin. Wala na silang imikan matapos ang pag-uusap na iyon. Ilang saglit lang din naman ay nakarating din sila sa isang fine dining restaurant sa Makati. It was a rooftop restaurant at napakaganda ng view doon. Kitang-kita ang buhay na syudad ng Makati. She fell in love with the city lights. Ang ganda! Namamanghang aniya habang nakamasid sa magandang view doon. Hindi gaanong puno ang restaurant na yun. Pansin din niya na halos lahat ng customer ay nakadress o kung hindi man ay naka-business attire. May dress code ba doon? Napatingin siya sa sariling damit. She's wearing a white loose blouse na nakatuck in sa kanyang black pants and a pair of black heel sandals. Ngayon lang niya napansin na pareho pala silang nakaputi ni Clyde. Umorder sila ng pagkain at habang naghihintay ay nag-serve ang waiter ng wine. Masaya silang nagkukwentuhan habang naghihintay ng pagkain nang may babaeng lumapit sa mesa nila. Clyde, wow! I didn't expect to meet you here. Anito. Nakita niyang bahagyang nagulat si Clyde sa biglang pag-eksena ng babae. Mia, hi, who's with you? Tanong ng lalaki. Tumayo pa ito at nakipagbeso sa babae, kaya napataas ang kilay niya. Akala ba niya ang masungit ito at hindi pala kaibigan? Tinignan niya ang babaeng nagngangalang Mia. Nakasuot ito ng itim ng sleeveless dress. Nagsusumigaw ang cleavage nito at sa bandang tiyan ng dress ay lace ang design kaya bahagyang nakikita ang tiyan nito. Umabot hanggang kalahati ng hita nito ang dress at may suot din itong isang pares ng itim na stilettos. Plakadong-plakado rin ang makeup ng babae at hindi nawala sa paningin niya ang malalagkit na tingin nito kay Clyde. I'm just with my friends over there. Anito sabay turo sa mesa sa kabilang panig ng restaurant. Parang gusto niyang hilahin pabalik sa upuan si Clyde at bigyan na rin ng tela ang babae. Mukha kasing nakulangan sa tela ang suot nito. Kala mo naman hindi siya nagsusuot ng ganun. Napataas ang sulok ng labi niya. At least sa bar lang ako nagsusuot ng ganung damit. Pagsagot niya sa sarili. Ipinilig niya ang ulo para mawala ang nakakahibang na sinasabi ng utak niya. Kaya napadako ang mga mata niya sa pinsang inginunguso si Mia. Nagtatanong ito kung sino ang naturang babae. Sinagot lamang niya ito ng kibit balikat. Opa, I'm so happy kasi nandito ka na ulit sa Pinas. At nakakatuwa naman at may double date tayo tonight. Ang sweet mo talaga. Medyo may kalakas ang sabi ni Claudette bago hinalikan sa pisngi ang nobyo. Anything for my girlfriend. Alam mo naman na mahal kita. Sagot ni Dominic sabay halik sa ibabaw ng ulo ni Claudette. She mentally rolled her eyes. So ano siya? Fifth wheel? Napatingin ulit siya sa dalawang taong nakatayo sa may gilid ng mesa nila. Kung nakakatusok lang ang mga titig niya, ay kanina pa tusok na tusok ang babaeng ito. Nakita pa niya ang paglingon ni Clyde sa kanya at tila may naalala ito. By the way, Mia, I would like you to meet my fiancé. Fiancé? Gulat na tanong ni Mia. Yes, this is Ayana. Love, this is Mia, my friend. Pakilala ni Clyde sa kanya kaya tumayo na siya para makipagkamay sa babae. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pagtingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Niloloko mo yata ako, Clyde eh. I don't see any ring on her hand. Aba, oo nga ano. Ngayon lang din niya naalala na wala nga pala itong ibinigay sa kanya. Paano nila papaniwalain ang mga tao sa paligid nila
kung wala naman silang ebidensya. She smiled sweetly at Mia. Yun ba? Pinapa-adjust kasi namin. Ito kasing fiancé ko masyadong kabado nung nag-propose sa akin. Kaya imbes na size ng daliri ko ang bilhin niya, size ng daliri niya ang nabili niya. Narinig pa niya ang paghalakhak ng magkasintahan sa table nila. Who wouldn't be nervous? Ayaw kong maiba kang isagot bukod sa yes kaya ako kinakabahan. Pagsakay nito sa hirit niya. I see. All right then. I should go back to our table. Nice to meet you, Ayana, and see you soon again, Clyde. Matamis ang ngiting ibinigay nito kay Clyde bago naglakad patungo sa mesa nito. Tinaasan lang niya ng kilay si Clyde nang magtagpo ang mga mata nila. I didn't expect you to be this territorial. Anito, bago siya pinaupong muli sa upuan. Pero bago pa man siya makaupo ng maayos ay bumulong ito sa kanya. And I like it. Mabuti na lang at dumating na ang mga pagkain nila. Dahil hindi niya alam ang ire-react sa sinabing iyon ni Clyde. Habang kumakain ay nag-uusap sina Dominic at Clyde tungkol sa negosyo ng mga ito. Habang si Claudette naman ay patuloy ang pagkulit sa kanya. Tinatanong nito kung ano yung ibinulong-bulong ni Clyde sa kanya kanina. Wala nga. Ano nga ang damot naman nito? Huwag kami ang intindihin mo yung jowa mo na lang. Huwag kang mamaya ko na siya intindihin sa bahay, anitong nakangisi. Manyak? But seriously, you were like a jealous wife earlier. Gustong-gusto mo na bakudan? Well, I can't blame you. Gwapo kasi iyan, kaya habulin ng babae. Ito ngang si Dom, milyon-milyon ang haribal ko. Pero wala maganda ang lahi natin, kaya ako ang panalo. Anito, sabay haplos sa buhok. Haba ng buhok mo, te? I know, right? Nakangisi ito habang kumakain. Nasaksihan din niya kung paano nito intindihin si Dominic at ganito rin ang lalaki sa pinsan niya. Masaya nga siya kasi alam niya at nakikita niyang seryoso si Dominic sa pagmamahal nito sa nobya. Samantalang sila ni Clyde ay walang kibuan. Feeling niya ay mabilis silang mabubuko dahil wala naman silang kaswitan sa katawan. Asa pa siya kay Clyde, no? Di yata nito alam ang salitang sweet. Nang matapos silang kumain ay namroblema pa siya. Dahil naalala niyang kay Clyde nga pala siya sasabay at naiwan niya ang kotse sa bahay ni na Claudette. Gusto sana niyang dumaan sa ospital upang kamustahin ang daddy niya at para na rin dalhan ng pagkain ang kanyang ina. Dahil baka mamaya ay nagpapalipas ito ng gutom. Let's go, anito at ipinagbukas siya ng pintuan ng passenger seat. Kinaklaw na lang ako sasabay, nandun naman ang kotse ko Makiki-third wheel ka sa kanila? May pupuntahan pa ang dalawang yun bago umuwi. Masungit at nakataas ang kilay na sagot nito. Kasi paano yung kotse ko? Never mind your car, kukunin yun ng driver ko. Now get inside. Seryosong anito kaya pumasok na rin siya sa kotse nito at nag-seatbelt. Nang makapasok naman ito sa driver's seat ay tumingin lang siya dito. Napansin naman nito kaagad. What? Sa may mall mo na lang ako ibaba. Bibili lang ako ng pagkain. Dadaan na rin ako kila ma'am at dad sa ospital. Magta-taxi na lang ako papunta roon. Nahihiyang sambit niya sa binata. I'll go with you. Ha? Natigilan siya sa sinabi nito. I'll go with you to visit your dad. Kilala naman ako ng mami mo and I want to let her know na girlfriend kita. I will tell her that I will be proposing to you. How does that sound? Para hindi mabigla ang mami mo. Parang bata na tumango lang siya at umayos ng upo habang pinoproseso ng utak ang sinabing iyon ng binata. Chapter 7. Good morning, Ma'am Ayana, bati ni Gwen, ang sekretary ng kanyang ama. Kakarating lang niya sa opisina para sa board meeting. Binati niya ito pabalik bago pumasok sa opisina ng kanyang ama. She walked towards the glass window of the office and pulled up the window shade. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa totoo lang kasi ay kinakabahan siya sa magiging meeting mamaya. How she wished Clyde would be here. Ngunit ilang araw na itong walang paramdam. Matapos kasi ang sabay nilang pagpunta sa ospital, ay nagpaalam itong magiging busy ito sa opisina. At may ilang meeting pa raw ito na out of town. Hindi rin naman niya alam
ang cellphone number nito upang ma-update niya ito tungkol sa meeting. She's used to her dad being in charge. At ngayon ay naninibago siya dahil siya na ang kailangang maging responsable sa lahat ng bagay. Napadako naman ang tingin niya sa lamesa ng kanyang ama. Malinis iyon. Bagamat maraming tambak na files ang nakapatong doon. Siguro ay mga papel na kailangan ng pirma ng kanyang ama. Kung ganon ay naging malaking abala sa kumpanya ang pagkakaospital nito dahil marami itong responsibilidad bilang chairman at wala rin namang humahawak sa posisyong CEO ngayon. Kaya rin doble ang bigat ng trabaho ng kanyang ama dahil pareho nitong hinahawakan ang chairman and CEO post. She sighed, sana ay maging maayos ang meeting mamaya. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya tinawag ni Gwen para sa meeting. She immediately stood up, grabbed her pen and planner. Then she went to the conference room for the meeting. Habang naglalakad ay napapalingon sa kanya ang mga empleyado. May mga ngumingiti at bumabati sa kanya. She also made sure na presentable ang suot niya para sa araw na iyon. She wore a white chiffon blouse inside her brown coat. Nagsuot din siya ng brown slacks na nakaterno ng coat niya and her pair of white pointed stiletto heels. Nang makarating sa conference room, ay tahimik ang mga tao roon. There were 6 pairs eyes looking at her when she entered the room. "Good morning, Miss Miller," bati ni Mrs. Hernandez, ang sekretary ng BOD. She smiled at them. "Good morning, everyone," aniya bago naupo sa pwesto ng ama. Nanatiling nakatingin ang mga ito sa kanya, walang umiimik at walang kumikibo. She remained her professional smiling face. Hindi niya ipinahalata sa mga ito na kabadong-kabado na siya. "I guess we can start since we're already complete," ani Mr. Ayala, ang vice chairman. Ito dapat ang magiging chairman kapag naalis sa posisyon ang kanyang ama. At kapag ito ang naging chairman ay wala na siyang pag-asang makuha ang CEO position. "We are webcasting and recording this morning's proceedings so that we can prepare a complete transcript for shareholders unable to attend the meeting," panimula ni Mr. Ayala. "We are here to discuss our election for chairman position. As we all know, our chairman, Mr. William Miller, is currently in the hospital right now, and since he sold half of his shares in this company, he is not eligible for the chairman position." He looked at her. "The company rules and regulations can prove that he can be fired if he has poor performance." "Siguro naman ay alam mo na ang tungkol doon, Miss Miller. Correct me if I am wrong. You are here to represent your father? You don't have to worry because you're still a board member. You can still participate in voting and other activities," anitong bahagyang nakangisi. "My father is the founder of this company. Hindi niyo siya pwedeng alisin bilang chairman," mahinahon ngunit mariing sabi niya. "As I have said, it is written in the company's handbook that the board members can fire a chairman with poor performance. At sa nakita namin ay masyadong naging abala sa kumpanya ang mga ginawa ni Mr. William Miller. We lost millions of pesos dahil sa project na hindi naman naging successful. And we don't want to take a risk again. Dapat mapunta ang posisyon sa karapat-dapat. Someone who will not risk lots of money and someone who can expand the company." Bahagya siyang tumawa. "You mean yourself, Mr. Ayala?" Tumahimik lang ito at sinamaan siya ng tingin. He obviously wants the position for himself. At hindi maaaring mawala sa kanila ang kumpanya. Dahil kapag napunta na ito sa kamay ni Henry Ayala ay wala na silang tsansa para mabawi ito. "Are you nominating me, Miss Miller?" Nakabawi na ito sa sinabi niya kanina. "I'm not voting anyone because I will not let anyone take my father's position." "Miss Miller, nakapag-decide na ang board," ani Mrs. Hernandez. "So, you already talk about this without our knowledge?" "My father is still the chairman until this moment." "Pero nag-meeting na kayo nang walang pasabi?" "What's the purpose of this meeting then?" napipikong aniya. She looked at the other members of the board.
Sa pagkakaalam niya ay karamihan dito ay nasa panig ng ama niya. Ngunit bakit wala man lang may balak idepensa ang ama niya? Tanging sina Henry Ayala at Sara Hernandez lang ang kumakausap sa kanya. At dalawang ito ang mahigpit na kalaban ng kanyang ama. Let's have a vote then, Miss Miller. It is the only way para malaman kung mananatili ba si Mr. Miller sa posisyon o mapapalitan na siya. Mahigpit na ang pagkakahawak niya sa ballpen. Animoy mababali na iyon sa pagkakahigpit ng hawak niya, ngunit pilit niyang pinipigilan ang emosyon. Hindi siya pwedeng sumabog dito dahil mas malala ang mangyayari. She have to calm herself. Pilit niyang binigyan ng makahulugang tingin ang mga kaibigan ng ama, ngunit hindi naman makatingin sa kanya ang mga ito. She breathed harshly. Ano na ang gagawin niya ngayon? Bago pa ulit makapagsalita si Mrs. Hernandez, ay biglang nagbukas ang pintuan ng conference room. Bumungad dito ang isang hindi niya kilalang babae na naka-office attire. May dala itong attache case bag. There's no reason to have a nomination right now. My client wants to buy out the company. Anito bago may mga papel na inilalabas sa case bag nito. Isa-isa silang binigyan ng kopya ng babae. By the way, I am Attorney Jasmine Dimitriou. I'm sorry for interrupting your meeting. Anito habang nakatingin sa kanilang lahat. She scanned the paper. Asuncion Group of Companies. Nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Ibig sabihin ang client na sinasabi nito ay si Clyde? Napatingin siya sa babae na nasa upuan. She was now grinning while looking at her. Maya-maya pa ay may pumasok muli sa pintuan. She held her breath while looking at that handsome guy who entered the room. Nakasuot ito ng business suit at ang mga mata ay nakatutok lang sa kanya. It's been 3 days since she last saw him. Parang namimiss niya ang amoy nito, ang mga matang seryoso palagi, at ang boses nito. Mr. Asuncion, gulat na bulalas ni Mr. Ayala. What a surprise, Mr. Asuncion. Please take a seat. Naupo ang binata katabi ang lawyer nito. Ngunit hindi pa rin naaalis sa kanya ang tingin nito. At siya naman ay hindi pa rin napoproseso ng utak ang mga nangyayari. She cleared her throat. Kailangan niyang mag-focus. As my lawyer mentioned a while ago, I am buying out the company. You have in your hands are the copies of my business plan for the company. We also map out an operations plan for the business. And here in my hand is a formal letter of intent for the company owner. Since Mr. William Miller is in the hospital, I assume I should give this to Miss Michelle Miller. We just need your approval for the buyout so we can seal the deal. Anito sa kanya. Inabot ng sekretarya niya ang isang papel mula kay Clyde. Sandali lang, Mr. Asuncion. We should talk about this first. The board should agree before sealing the deal. Natatarantang ani ni Mr. Ayala. You can talk about this right now. And by the way, I am a board member. Bakit wala akong natanggap na notice tungkol sa meeting na ito? Hindi nakaimik ang vice chairman, sa halip ay nakita niya kung paano ito nagkuyom ng kamay. Batid niyang nakita iyon ni Clyde dahil nakatingin ito sa bawat galaw ni Mr. Ayala. Based on the reports, the company lost a lot of money because of an unsuccessful project, right? So, this buyout should be good news especially for you guys. I have my financial report in your copies and you have the freedom to check it. Do you have any questions? Violent reactions? Walang nagsalita ni isa sa kanila. So, we just need Miss Miller's approval and we'll proceed to voting. Anito habang nakatingin na naman sa kanya. Parang tuyong-tuyo ang lalamunan niya kaya napainom siya ng tubig. She cleared her throat before speaking. I approve his proposal. Let's do the voting then. Mrs. Secretary, please take the floor. Hearing no other contest to this proposal, the tellers will distribute a ballot to each member. Please write on the ballot either you approve of the proposal or not. Fold your ballot one time and hand the ballot to a member of the tellers committee. If there is no objection while the tellers committee is counting the ballots, the board will continue the meeting until the committee hands us the result. Isa-isa silang binigyan ng isang piraso ng papel at nagsulat. Matapos niyang isulat ang kanyang boto ay tinupi niya ang papel
bago ito ibinigay sa isa sa mga sekretarya. Lumabas ang mga ito sa kwarto upang bilangin ang mga boto. Nakita rin niyang lumabas si Jasmine upang siguraduhin walang dayaan na mangyayari. Matapos ang ilang minuto ay bumalik ang mga ito sa silid. They handed the result to Mrs. Hernandez. Natigilan pa ito matapos mabasa ang resulta bago sumulyap kay Mr. Ayala. She then stood up in front. There being 7 votes of approval, I declare the approval of buyout granted. Kitang-kita niya ang pagtiimbagang ni Mr. Ayala. Hindi na rin ito nagsalita matapos ang announcement na iyon. Halata rin naman na sila lang ni Mrs. Hernandez ang hindi sang-ayon sa buyout na iyon. Siguradong ang dalawang iyon ang hindi bumoto ng approval. Thank you so much for your votes. At this moment, I would like to inform you that there will be a team of accountants that will work with the accounting department to verify the company for any unforeseen financial pitfalls. We all know this is called due diligence, so I'm asking for your cooperation. Ani Clyde habang nakatayo ito sa unahan. We will be sending notice for the election of chairman and CEO post some other time. Nawala ang bigat ng kanyang dibdib dahil sa ginawang ito ni Clyde. Hindi pa man nagsisimula ang usapan nilang magpakasal, ay nasimulan na nito ang pagtulong sa kanya. Nag-buyout man ito, alam niyang sa kanila pa rin ang kumpanya sa huli. At least ay hindi napunta ito kay Mr. Ayala. Maglalakad na sana si Clyde pabalik sa upuan nito nang may mukhang naalala ito. By the way, everyone, I would like to announce that me and Miss Ayana Michelle Miller will get married soon. So I am asking you to treat her nicely. Nahigit niya ang kanyang hininga dahil sa announcement na iyon ni Clyde. Halata namang gulat na gulat ang board dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung napalunok ba siya. Nalunok niya ang sariling dila dahil hindi siya makapagsalita. This day is full of surprises. Congratulations to the both of you. If we don't have anything to discuss then, I declare this meeting adjourned. Dire-diretsong ani ni Mr. Ayala bago nauna nang lumabas sa pintuan. Kasunod nito si Mrs. Hernandez at ang sekretarya nito. Binati rin sila ng iba pang board members bago nagsialisan ang mga ito. Ngayon ay 3 na lang sila sa kwartong iyon. Si Attorney Jasmine, siya at si Clyde. Hi Mitch. Ayana, I'm Jasmine, pero pwede mo na rin akong tawaging Jas. Since fiancé ka naman nitong bakulaw na to. Anitong nakangisi sa kanya. She gave her a hug bago nagpaalam dahil may meeting pa daw ito sa ibang kliyente. Halata man namang close ang dalawa dahil bahagyang sinikmuraan ni Jas si Clyde bago dumiretso sa pinto. Kinabahan naman siya dahil sila na lang ni Clyde ang naroon. Hi, binigyan niya ito ng kiming ngiti. How are you? Tanong nito. Okay lang naman. Salamat nga pala kanina ha. Ang ganda ng timing nyo kanina. Saktong-sakto kasi ginigisa ako ni Mr. Ayala. That old fat man really wanted this company for himself. I told you, I got you. Nito bago may inilabas isang maliit na kahon na kulay pula. Should I kneel right now? Ha? Naguguluhang tanong niya. He cleared his throat. He seemed nervous. Nagulat pa siya nang lumuhod nga ito. Bago binuksan ang pulang kahon. Tumambad sa kanyang isang 1.67 carat diamond engagement ring. Isa itong double-edged hollow. It's like a diamond on top of the hollow and diamonds on the side of the hollow. Will you marry me? Ilang segundo siyang natahimik dahil sa pagkabigla. Even if it's just an act? Wow, ganito pala ang pakiramdam ng may nagpo-propose. Hindi siya makahagilap ng sasabihin. Sa halip ay pinatayo niya ito bahagyang tumango. Sa tingin mo, hindi pa ako papayag? Matapos ang ginawa mo para sa akin kanina? She smiled. Well, Mr. Clyde Miguel Asuncion, it's a yes, even if it's just an act. Natatawa siya habang kinukuha nito ang singsing mula sa kahon at isinuot sa daliri niya. Minsan hindi niya magets ang trip ng lalaking ito. May pagpo-propose pang nalalaman, pwede namang ibigay na lang nito basta sa kanya. Pero aaminin niya, kinilig naman siya sa effort na iyon ng binata. I think we should seal the deal. What deal? Silyado na diba? Pumayag na ang board, aniya. Not that, the other one. Anito bago siya hinapit, papalapit dito. At walang pasabing hinalikan siya nito sa labi.
Ilang segundo siyang hindi nakagalaw at nanlalaki lang ang mga mata, bago unti-unti niyang ipinikit ang mga mata at sinagot ang mga halik nito. She wrapped her hands around his nape and they kissed slowly and passionately. Ngayon lang niya na-realize ang emosyong nararamdaman niya kapag malapit sa kanya ang lalaki. Why is he giving her this kind of emotion? Chapter 8. Light to King, you have an incoming. 5 men, 3 o'clock. Copy, ani King bago inihanda ang kanyang Glock 17 pistol na may nakakabit na silencer. He silently crept forward. Nakalapat lang ang likod niya sa dingding na pinagkukublihan habang pinakikiramdaman ang mga lalaking palapit sa pwesto niya. Nang maramdaman niyang ilang metro na lang ang layo ng mga ito sa kanya, ay bigla siyang lumabas sa pinagtataguan niya bago mabilis na pinaputukan ang mga ito. Dahil sa gulat ay hindi agad nakahuma ang mga armadong lalaki. 3 men were down dahil sa pulido niyang galaw ay bullseye ang mga ito sa ulo. The other 2 managed to hide, so he immediately went back to his position earlier. He loaded his gun to fire them. Nagpapalitan lang sila ng putok. Bahagya siyang sumilip kaya nakita niya kung saan nagtatago ang isa sa mga lalaki. Hindi siya nagpaputok ng ilang minuto, kaya narinig niya ang mga yabag nito, and it seems like they were looking for him quietly. Sumalampak siya sa sahig upang hindi siya kaagad mapansin. At nang makita niya ang paa ng lalaki ay kaagad niya itong pinaputukan. He stood up and blocked the body against his bago pinaputukan ang kasama nito. All out, copy. Chief, naasan ka? Nasa isang secret operation sila ngayon. Nakidnap kasi ang anak ng isang senador at nanghihingi ang mga ito ng ransom. Ayaw din itong isiwalat sa publiko. Kaya minabuti sa kanilang dumiretso ng naturang senador. They were the best agents after all. Sa isang lumang bahay sa probinsya ng Rizal dinala ang bata. Inutusan ng mga kidnappers ang senador na magdala ng 500 million pesos, kapalit ang kaligtasan ng bata. At huwag daw itong magsasabi sa mga pulis dahil mamamatay ang bata. Sa mga oras na iyon ay nasa lumang bahay na ang senador kaya nagsimula na rin silang kumilos. Gago, hand-on-hand combat ngayon si Chief. Puntahan mo na. Nasa may likod bahay sila. As of now, wala nang mga bantay sa labas. Lahat ay nasa loob at mukhang hindi pa tayo natutunugan. Kaya bilisan nyo. Ani Light. Ito kasi ang naka-assign sa technical. He can hack a computer in just a second. At kahit ano ay hindi imposible dito. I'm in position. Kasalukuyan nang nakikipag-usap si Senator Gomez sa mga kidnappers. Bilisan nyo. Ani naman ni Ai ang kanilang sniper. Tumakbo siya papunta sa likod bahay. 2 ang kalaban ngayon ni Chief. Nakita rin niya na 5 na ang bagsak at may mga tama ng bala. Malalaki ang katawan ng 2 lalaki kaya kahit anong lakas ng suntok at sipa ni Chief ay nananatiling nakatayo ang mga ito. Kinasa niya ang baril at magkasunod na pinaputukan ang 2 lalaki. Kung hindi siya asintado ay baka si Chief pa ang natamaan niya dahil sa likot at bilis ng galaw ng mga ito. Lalo lang nag-igting ang mga panga ni Chief matapos siyang patumbahin ang mga lalaki. Mukhang nag-e-enjoy pa ang gago sa pakikipagpasag ulo, aniya sa sarili. Tumango siya dito bago mabilis silang nagtungo sa loob ng bahay. Sa isang malaking silid sa 2nd floor itinatago ang bata. Situation Light. You can enter the room in my signal. Mahirap dahil nasa loob din ang bata, hindi pwedeng magpadalos-dalos. Ilan ang nasa loob? Tanong niya. 10 plus the senator and the child. 2 sa may pintuan. 2 sa likod ng bata. 3 sa labas ng veranda. At 2 sa likod ng leader nila, anito. May veranda? Is there any way na makapunta ako doon galing dito? Hold on. Chief, may veranda din sa kabilang kwarto and it's connected to veranda in this room. Okay, I'll go. Uunahin ko ang 3 iyon. Ay, unahin mo na ang 2 bantay sa likod ng bata. King, you can enter the room kapag napotumba na yung 2 bantay ng bata. Make sure to be quick, guys. 2 civilian ang nasa loob. We have to save both of them with our lives. Do you copy? Copy, sabay-sabay na sagot nilang 3 kay Chief. Mabilis ang paggalaw ni Chief. Nakapasok kaagad ito sa kabilang kwarto.
He loaded his gun and waited for the signal. Matapos ang ilang minuto ay naririnig niya ang putok ng baril na galing marahil sa sniper nila. He kicked the door kaya nasira iyon. Tumambad sa kanya ang mga gulat ng kidnappers. Nakita rin niya ang pagtakbo ng senador sa anak at dinala ito sa sulok ng kwarto. Nandoon na rin si Chief at isa-isang pinagbubugbog ang mga bantay. Tangina ni Chief, masyado ka bang broken kaya hilig mong makipagbasag ulo? Ani ni Light na ikinangisi niya. Pinaputukan niya ang dalawang bantay sa may pintuan bago sinalubong ng suntok ng isa pa. Gumanti ito ng suntok ngunit kaagad din siyang nakaiwas. Sinipa niya ito sa sikmura kaya bahagya itong napaatras. At bago pa ito makaporma muli ay binigyan pa niya ito ng isa pang sipa sa panga bago pinilipit ang ulo. Matapos iyon ay nakita niya ang tatakasan ng leader ng grupo, kaya pinaputukan niya ito sa binti. Napalugmok ito dahil sa sakit. Nang tumahimik ang paligid ay alam niyang tapos na ang laban. Marahas niyang pinatayo ang leader ng grupo at pinusasan. Tatakas ka pang tarantado ka ha? Aniya bago ito hinila. Magbabayad ka sa kasalanan mo. Samantalang tinulungan naman ni Chief ang senador at anak nito sa pagtayo. Hindi pa rin tumitigil ang bata sa pag-iyak, nayakap-yakap naman ng ama. Light, i-ready mo na ang sasakyan. Make sure na wala nang tauhan itong leader nila dyan sa labas. Maraming salamat, anang senador nang makalabas sila. Paglabas nila ay may ilang sasakyan na nag-aabang sa kanila. Dalawa dito ay galing sa NICA o ang National Intelligence Coordinating Agency. Isa itong sangay ng gobyerno na nagkakandak ng mga secret missions. Kung CIA sa US, NICA naman dito sa Pinas. At sila ang LAX ay ang official partner ng NICA. Sila ay mga batikang secret agents na ipinapadala sa mga misyon na NICA lang ang nakakaalam. Iba talaga ang team nyo, walang kupas. Bati sa kanila ni Vergara, isa sa mga NICA agents. Ngumisi lang siya. Kayo na ang bahala dyan. Aniya bago itinulak sa mga ito ang leader ng grupo. Thanks King, pauna na kami Chief. Paalam sa kanila ng mga ito bago sumakay sa sasakyan at umalis na. Samantalang ang senador at anak nito ay sa kabilang sasakyan na NICA agents din ang mga may dala upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito hanggang sa makauwi sa sariling bahay at i-turn over sa personal bodyguards ng senador. Grabe, ang sakit ng likod ko. Ang hirap ng pwesto ko kanina. Para akong binabalisaw-saw na unggoy. Reklamo ni Ai habang naglalakad sila papunta sa kotse nila. Si Light lang naman ang masarap ang buhay sa atin. Aniya sa kotse lang kasi ito habang ina-update sila sa galaw ng kalaban. Nabanggit niya kaninang mahusay ito sa larangan ng teknolohiya. Kaya naman nakapag-install ito ng high-tech na CCTV cam sa loob ng bahay na iyon. Kaya nasubaybayan nito ang bawat galaw nila. At may naalala ako. Grabe, bakit biglang naging hilig mo ang bakbakan, Chief? Masyado ka bang bored? Ani Light. Broken yan, hirit niya. Humalakhak lang sina Ai at Light. Sino-sino sa atin? Angelina Jolie ba? Si King naman ang napahalakhak ng tamaan ng tig-isang suntok sa pangaang dalawa mula kay Chief. Sabay dumaing ang dalawa dahil sa suntok na iyon. Ikaw naman, hindi na mabiro, Chief. Tara na nga sa deluxe. Langya naman, Chief. Ano na lang idadahilan ko sa mga chica babes ko pag nagtanong kung bakit napingasan ang gandang lalaki ko? Napapailing na pumwesto siya sa driver's seat habang patuloy ang pagrereklamo ng dalawang nasuntok ni Chief. Napabuntong hininga si Ayana nang makalabas siya sa opisina. It's been 3 days nang magsimula siya sa kumpanya. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga trabahong naiwan ng kanyang ama. Dahil siya ang acting chairman ay siya rin ang kailangang pumirma sa mga iyon. Inabot nga siya ng buong araw sa pagbabasa sa mga nasabing papeles. Bago umuwi ay napagdesisyonan niyang dumaan muna sa ospital. Tutal ilang araw na rin siyang hindi nakakapunta doon. Halos doon na rin kasi naglalagi ang kanyang ina. Minsan lang ito umuwi sa bahay upang magpahinga ng kaunti. Nag-take out lang siya ng mga pagkain para sabay na silang mag-dinner ng mami niya. Nang dumating siya sa CICU, ay kumabog ang dibdib niya dahil iba na ang pasyenteng nandoon.
Kaagad siyang nag-check ng cellphone kung may missed call o text ba ang kanyang ina. Ngunit wala naman. Dumiretso siya sa nurse station. Nurse, nasaan yung pasyente sa CICU? Ano pong last name, ma'am? Miller, William Miller. The nurse checked something in the computer. Ma'am, nailipat na po siya ng kwarto sa presidential suite po sa 6th floor. Room 612. Nagpasalamat siya sa nurse bago nagmamadaling sumakay sa elevator. Nang makarating sa pintuan ng suite ay kumatok muna siya bago pumasok. Pagpasok niya ay bumungad sa kanya ang living room ng suite. Meron din doong dining area na may lamesa na pang-apatan. May mini pantry din na may mini fridge na pwedeng lagyan ng mga drinks. Iniwan niya sa dining area ang mga dalang pagkain. Naririnig din niya ang tunog ng television kaya nagdiretso siya sa paglalakad. Doon ay nakita niya isang hospital bed na kinahihigaan ng ama. Naroon din ang kanyang ina na sinusubuan ito ng soup. Her dad is awake. Nangingilid ang luha niyang lumapit siya sa mga magulang. Daddy, naiiyak niyang sambit. Nabaling sa kanya ang atensyon ng mga magulang. Parang nawala ang pagod niya dahil sa nakangiting mukha ng ina nang bumaling ito sa kanya. At ang kanya namang ama ay bagamat bahagyang maputla, ay nakangiti pa rin sa kanya. Lumapit siya sa bed at yumakap sa ama. Daddy, I'm so worried. Kamusta na po kayo? May masakit pa ba sa inyo? Sunod-sunod niyang tanong sa ama kaya bahagya itong natawa sa kanya. I am fine, my princess doctor. Ikaw, kamusta? Your mom told me that you already knew everything. Malumanay na nito. Huwag mo nang intindihin yung dad. Ako na ho ang bahala. Saka may tumutulang naman ho sa akin. Her dad flashed a grin. You mean Miguel Asuncion? Oho, nahihiyang aniya sa ama. I'm glad you accepted his offer. Kung sakaling ako ang nasa posisyon mo ngayon at nag-offer din siya ng buyout, ay i-approve ko rin iyon. Natuwa siya dahil suportado siya ng ama at nagpapasalamat siya sa Diyos dahil maayos at gising na ito. Kaya kailangan niya pang mas galingan para hindi na nito intindihin at problemahin pa ang negosyo. And Iha, I heard you're getting married with him. Dad, nahihiyang tumingin siya sa ama. Sumalyop din siya sa ina na may ngiti sa mga labi nito. I already gave my blessings to him, anak. Ho? Bumisita siya dito kanina. Bago siya umalis ay nagkamalay ako. Kaya siya na rin ang nag-asikaso para mailipat na ako sa private room. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Hindi pa ho kasi kami nagkakausap ngayong araw. Naging busy po kasi ako kanina sa opisina pagpapalusot niya. Never mind that. Siguro ay busy siya dahil buong umaga siyang nanatili dito. Kinuha ng kanyang mami ang isa niyang kamay. You have a gorgeous engagement ring, anak. Humalakhak ang kanyang ama. Knowing Miguel, he could spend millions just for the love of his life. Oh, I wish. Sabay-sabay silang naghapunan at napuno ng masayang kwentuhan ang kwartong iyon. Sobrang namiss niya ang mga ganitong pagkakataon. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat niya. Chapter 9. Ma'am, for signature po, ani Gwen habang ibinibigay sa kanya ang isang folder. Kaya kaagad niyang binasa ang mga nakasulat sa naturang papel. Bago kinuha ang ballpen sa kapinirmahan ang mga ito. Halos 2 linggo na rin siya sa kumpanya. Kaya kahit papaano ay alam na niya ang mga dapat gawin at nasasanay na rin siya sa trabaho niya. What's my schedule for tomorrow, Gwen? Tanong niya habang ibinibigay pabalik ang folder. Kinuha naman ni Gwen ang planner nito at tinignan ang schedule niya bukas. You have a meeting with the accounting team at 10 in the morning. May scheduled meeting na rin po kayo with our engineers para sa project ni Mr. Asuncion. 12 noon po iyon and I already reserved a conference room in an Italian restaurant. Kagaya po ng sabi nyo. At 2 p.m. meeting naman po with Mr. Asuncion. He also asked me to leave your schedule clear after 2 p.m. dahil hindi raw po niya alam kung gaano katagal ang meeting. She slowly nodded. Thanks, Gwen. Sinulyapan niya ang pambisig na relo. It's 4 o'clock p.m. You can leave at exactly 5 p.m. Hindi naman ako mag-overtime ngayon. Aniya rito. Noong mga nakaraang araw kasi ay inaabot sila ng dilim sa opisina dahil sa mga trabaho na kailangang matapos agad. Nang makalabas ito ay saka naman niya naalalang 1 linggo na pala ang nanghuli silang nagkausap ni Clyde. At bukas nga ay magkikita sila para sa meeting. She fingered her engagement ring and leaned back on the seat.
Ngayon lang siya nakaramdam ng pagod. Ganito pala ang sinasabing workaholic. Halos hindi na siya tumatayo sa kinauupuan maliban kung may meeting, kakain o magsi-CR. Paulit-ulit niyang pinapasok sa isipan niya na kailangan niyang pagbutihan ang pagtatrabaho. Malaki ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Clyde. Sa totoo lang ay kinakabahan siya sa darating na project. Dahil hindi pa nga nagsisimula iyon, ay halos hindi na siya magkanda-ugaga dahil sa dami ng trabaho. Tapos sigurado siyang doble o triple pa ang trabaho kapag nagsimula na sila ng trabaho. Hinihilot niya ang sentido ng pumukas ang pintuan ng opisina niya. "How's my fiancé?" Kaagad siyang napalingon sa pintuan at halos mapanganga siya nang bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Clyde. As usual ay nakasuot ito ng business attire at parang hari kong maglakad. Animo kanya itong buong gusali na kinatatayuan nila. Ganito palagi ang aura na binibigay ni Clyde kapag nagkikita sila. Parang nagsusumigaw ang presensya nito na siya ang in charge. "Hey," batin niya bago tumayo upang salubungin ito. She motioned the couch kaya naupo ito doon at naupo rin siya sa tapat nito. "I was busy this week kaya hindi ako nakakapunta dito," panimula nito. "Ano ka ba, okay lang yun. Besides, busy rin naman ako sa mga trabaho." "Yeah, I heard palagi kang overtime." Anitong seryosong nakatingin lang sa kanya. "Medyo, what's with that look? Hindi pa pwedeng mag-overtime siya?" "By the way, I came here to fetch you." "Ha? Bakit? May dala naman akong sasakyan. You don't have to," aniya. "May family dinner kami. And they wanted to meet you kaya sinusundo na kita." Nabigla siya sa sinabi nito. "Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ni hindi man lang ako nakapaghanda."